pag pinilit pa po ng NBI o ng PNP na mag-attempt pa pumasok sa Senate dyan, ay palagay ko kahit napakabait nitong si SP Alan Peter ay he will put his foot down. No? Oh, yan, napakabait niyan. Ako, parang pastor yan. Kilala ko yan personal, parang pastor yan. Pero siguro this time, Senate President Cayetano should put his foot down. Kasi hindi lamang po ang issue about Senator Bato de la Rosa. Ang issue dito po ay ang institusyon ng Senado na itong NBI wala ng respeto, nang bugbog pa. Kaya baka bugbog nga kayo sa loob ng Senado ano pa kaya kung sa labas at ordinaryong mamamayan lang po ang hinaharang nyo o huhulihin nyo. Masyado na po tayong abuse of power. Abuse of power and authority dyan, mga taga-NBI. Sana po indirect contempt kayo dyan para makatikim naman kayo na hindi po kayo ang hari sa bayan. Ang hari po ay batas. At lalo na pa pasok kayo sa Senado o sa House of Reps, ay hindi nyo po yan teritoryo. May tanong din ako kasi nga yun nga yung sinasabi ko na bakit si Senator Tito Soto is kung totoong nakapag-coordinate siya sa NBI, ano bang dapat reklamo ihahataw sa kanya? Ano bang liabilities niya? Yung mga ganyan ba? Kasi nakakalungkot. Yun nga again, doon ako nalulungkot na bakit ka Senator Soto, you're supposed to be the head of the Senate. Ikaw po yung yung Senate President Diba? Okay, fine. Kung meron ng warrant of arrest, sana kinausap niyo yung kapwa niyong senator na first time pumasok. Pero kasi, eto ang narinig ko dyan. The reason why, eto lang, klaruhin niyo din po ito, Senator Soto. Kung hindi kayo nakipag-coordinate sa NBI para hulihin si Senator Bato, bakit ang oras ng paghuli, tiniming nyo ng alas 2 bago siya pumasok sa plenary ng alas 3? Ang balita ko kasi is natakot kayo na sakali napapalitan ang inyong posisyon, makakaboto si Senator Bato. Kaya sinubukan nyo siyang, naging parte kayo ng paghinto o pagpigil sa kanyang pagpasok sa plenary. So, klaruhin nyo yan. Kasi kung iyan ang report po ng Sergeant at Arms, meaning, talaga hong ginawa nyo yan. Talaga ho kayo may sabwatan at nakakahiya kayo kasi tinraidor nyo ang kapwa senador nyo. Anong klaseng meron tayong mga senador nyo? Sinisira nyo ang opisina na yan na nag-iisa na lang na maaasahan supposedly ng mamamayang Pilipino. At grabe, sayang ho kayo kasi matanda na kayo. Magre-retire na kayo. And sabi nga ni Mama Bing, maayos kayo nung kausap. Di ba, Mama Bing, nakausap mo siya? Maayos kausap yan ng Senate President siya. Commissioner ako ng COMELEC. Maayos kausap yan si dating SP Soto. Pero ito, hindi na, nung nangyayari na yon na nagla-live si Senator De La Rosa, hindi pa natin alam na meron palang yung report. Kasi after na yun nung nangyari na lahat, pina-report ni SP Cayetano, yung Sergeant at Arms, na you make a report. At saka lumabas yung one-page na report na yan na may mga attachments na sinabi niya na pinakita pala o binigay ang kopya sa kay dating SP Soto. May kaya si Senator Marcoleta ay nag-sambit. He was interviewed and he mentioned all these Senate resolutions about that should have been followed. Yeah. At saka, Mama Bing, imagine, kung hindi napalitan ang liderato ng Senate, hindi rin to lalabas. Hindi rin to lalabas. Hindi natin malalaman na may alam si Senator Soto sa kaganapan ng warrant of arrest or pagtangkang paghuli kay
Senator Bato. Kaya nga, ang katanungan natin, dapat bang ireklamo sa Ethics Committee si Senator Tito Soto kung totoong nagkaroon ng coordination sa kanya ang NBI para hulihin sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Kasi kung ako okay, guys, kasi kaya ayoko maging politician. Kasi pag naging politician ako, kahit kaibigan kita, kahit kamag-anak kita, wala akong pakialam pag may mali ka. Kahit masakit sa akin yun, isusurrender kita at hihingi ako ng paumanhin sa mga Pilipino kung ikaw ay gumawa ng kamalian sa bansa natin. Hindi kabawsan ng pagkatao kung humingi ng kapatawaran pag nagkamali ako. So dito, kitang-kita mo, there's something going on. Why are they covering up? Bakit sila nagiging parte ng harassment? Harassment Maganda sana imbitahin natin si Senator Marcoleta, Cathy, no? Pwede. Para malaman din ng mamamayan kung ano ba talaga ang opinion niya o yung mga Senate resolutions dyan na dapat ay yun ang nag-apply o sinundan ng Sergeant at Arms at ng dating Senate President Soto. Kaya, mga kaibigan, siguro sa panahong ito, si Senator Bato de la Rosa ay nasa Senado pa dahil po may resolusyon na ang Senate na siya ay under their protective custody. So, pag pinilit pa po ng NBI o ng PNP na mag-attempt pa pumasok sa Senate dyan, ay palagay ko kahit napakabait nitong si SP Alan Peter ay he will put his foot down. No? Oh, yan, napakabait niyan. Ako, parang pastor yan. Kilala ko yan personal, parang pastor yan. Pero siguro this time, Senate President Cayetano should put his foot down. Kasi hindi lamang po ang issue about Senator Bato de la Rosa. Ang issue dito po ay ang institusyon ng Senado na itong NBI wala ng respeto, nambubugbog pa. Kaya baka bugbog nga kayo sa loob ng Senado ano pa kaya kung sa labas at ordinaryong mamamayan lang po ang hinaharang nyo or huhulihin nyo. Masyado na po tayong abuse of power. Abuse of power and authority dyan, mga taga-NBI. Sana po indirect contempt kayo dyan para makatikim naman kayo na hindi po kayo ang hari sa bayan. Ang hari po ay batas. At lalo na pa pasok kayo sa Senado o sa House of Reps, ay hindi nyo po yan teritoryo. At saka, Mama Bing, ang Senate kasi, ang Senado is co-equal branch ng gobyerno. Oo, sila, Di po executive ba? sila Kasi diba yung mga NBI na yan, under yan sa Secretary of Justice Hindi, tsaka Mama Bing, saan na ba yung Secretary of Justice na yan? hindi, Mama Bing, alam mo, kung totoo kasi may lumalabas talaga na merong secret na usapan for warrant, no? Di ba, meron kasing batas meron akong na-research kahapon na tinatawag na dereliction of duty or paglabag sa RA 6713 Code of Conduct. Kasi hindi lang ito sa pagtataksil sa kasamaan mo sa Senado, but sa buong institusyon nito. Diba? Sana hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit nangyari. Gusto ko ring maintindihan at sana ma-explain din ni Senator Soto kung bakit nga ito nagawa at nagdesisyon siya na wag sabihin, kasi nandun sa report ng Sergeant of Arms na ayaw i-release at ipaalam sa iba, sa kasamaan nila. Yun. And they kept it secret. I'm sure by now or by today, mag-uusap-usap na yung mga senador internally tungkol sa issue na yan. Kasi by now, syempre, alam na ni Bato, ni Senator Bato, na alam pala ni dating SP Soto. Kaya, on a bigger
view of things, ano? Itong BBM administration na masyado ng abusado. Ano ba tayo? Martial law na ba tayo? Exactly. Na yung mga tao, natatakot na sa, ano ba, NBI? Tinatakot nyo ba ang mga tao? Ba't kayo nagdala ng mga long arms dyan sa labas ng gate ng Senate? Tapos, tinitingnan nyo, nag-checkpoint kayo dyan. Teka, did you ask permission from the Senate? You're inside the Senate grounds. You're inside the Senate grounds. Yan o. Oo. Did you ask permission that you can carry firearms there? Bakit? Ang NBI ba ay above the law? Hindi naman po yata tama yan. Kaya maganda rin yung nangyari kagabi, Cathy, na mga tao doon ay kusang loob na nag-gather doon sa labas at pinagmumura itong mga taga-NBI. Tama. Mother, ano yung tinatawag na violation of domicile o domicile? Sa ano yan? Pag pinasok yung bahay. Oh, okay. So, yun, yung Ayan, tingnan mo, mga tao ba yan? Yeah, mga tao na yun ba? Tapos, na ano ba yan? Ano yan? Sasakyan yan ni Matibag. I think so. I'm not sure. Narinig ko, minumura nila si Matibag. Yeah. May nakikita rin dito. Nagagalit na mga tao sa inyo, mga NBI. Oo. Ano ba?